Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Pangarap ay hindi binibili, salita ay hindi babayaran. Ngunit ang tunay na maglalagak sa lahat ng pinapangarap ng sinuman, Ama pa rin at tunay na Diyos amang mahal. At ang salita niyang banal na nagbibigay buhay, kung matututunan at ito'y kakamtin, tunay ng liwanag ng buhay sa tao ay kaganapan, na kanilang makikita kung paano kumilos Diyos Amang mapagmahal sa tuwina. Sumayin niyong paghahari mula ulo hanggang talampakan. Pagkahaba-haba man ang nilakbay, sa dakong tutunguhan, ano man ang naging sagabal, balakid na pinagdaanan, tuwirang ito'y tutunguhan mo na dapat mong tunguhan, at di ka nagbalik-balik, dili kaya'y nag-alinlangan, makasasadyad ka pa rin at makaabot sa dakong iyong pupuntahan. Buhay ba, Ama? Ano baga ang ibig kong ituran, mga minamahal? Sa buhay ng tao, kapag may gusto kang maabot, marating, huwag mo susukuan yung mga pinagdaraanan mo'y huwag maging kahinaan ng loob mo. Patuloy mong labanan ang mga ito at patuloy kang magtiwalang may magagawa ang Diyos Ama sa buhay mo. At sa iyong pagbabata, pagsusumakit at pagsusumikap na ito'y kamtin, pagtitiwala na walang pag-aalinlangan na ito'y iyong makukuha, Diyos Ama'y patutunayan at patutotohanan niyang siya ang magbibigay kung di mo siya lilimutin. Buhay bang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magbulay. Tantuin niyo ang bawat kataganyong pinakikinggan, at sa inyong kaisipan ay ganap na manahan. Tuwirang walang gagawin ng Ama sa inyo, kundi yaong makabubutit ikabubuti ng sinuman, sapagkat ito ang kanyang nasa, lahat ng mga anak niya ay mapabuti sa kanilang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kung sadyang may pagninilay lamang ang tao at tunay na magninilay, sa panahon lamang makakakuha na kayo ng magandang katwiran, di baga? Makakakuha na kayo ng matibay na pananampalataya, sama, di baga? Makakakuha na kayo ng matibay na pag-asa, di baga? Bakit? Sa kabila ng mainit ang araw, binibigay niya yung hangin, hindi mo nararamdaman yung tunay na init sa balat. Tama baga? Maliban na nga lamang kung magbilad ka dyan. Ngunit kung nakasilong ka, hindi mo mararamdaman yung init na nag-aalab sa init ng araw. Gayon din yung mga balakid sa buhay. Kung nakasilong ka sa patnubay ng Ama, nakalimlim ka sa Espiritu niya, hindi mo mararamdaman ang init ng iyong kalooban. Ang mararamdaman mo, ang lamig ng kanyang pagmamahal, ang tapat niyang pagmamahal, ang tapat niyang patnubay, na kailanman ay nangungusap sa iyo, anak, lumaban ka, hindi kita pababayaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon na tapat at buhay, halina kayo, mga minamahal ko, patuloy niyong malasahan ang sarap at tamis na handog niya sa inyong buhay. Mula kay Juan. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita.
Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't magpahanggang ngayon ay di nyo pa ako kilala. Yan ang tao. Kay luwat na't kay tagal mang kakilala na may Diyos Ama. Ngunit nang dahil di niya nadarama, di niya lubos makilala, naghahanap pa siya ng maraming hiwaga pa. Samantalang ang binuhay siya at buhay siya hanggang ngayon, hiwaga na yan sa buhay niya. Sapagkat sino baga ang nagbibigay buhay? Mayroon bang taong magbibigay buhay? Mayroon bang taong magbibigay liwanag ng iyong mata? Mayroon bang taong magbibigay ng panlasa ng bibig mo? Mayroon bang taong magpapagalaw ng mga kamay at paa mo? Mayroon bang magbibigay sa iyo ng kabusugan na magpapadama sa iyong sikmura at sa iyong tiyan? Kung hindi ang Diyos Ama ang nagbibigay nito, doon pa lamang makikita mo kung paano pagkilos niya sa buhay mo. Subalit ang taong hinahanap, hiwaga, 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 himala. Sapagkat di nila batid ang totoong buhay sa Ama nagmumula. Kaya't ang patotoo ng Ama, kilala niyo ba siya? Nakikilala niyo ba siya? Wika nga ang tanong sa inyo sa tuwing mangungusap ang Espiritu niya. Ang tutugon naman ng maraming tao, opo, kilala namin siya. Ngunit ano at paano mo kilala ang Diyos na tinatawagan mo kung sa kabila ng mga ginagawa niya sa buhay mo, ang hinahanap mo pa'y himala, hiwagang, gumaling kapag daka, himala para sa iyo. Makamit mo ang gusto na ngayon din na ibigay niya, himala para sa iyo. Makaalis ka, lumipad ka, hiwaga, himala para sa iyo. Paano kang lilipad? Kaya niya binigyan ng tao ay kaiba sa hayop, kaiba sa mga hanip, kaiba sa ibon na lumilipad. Para sabihin sa iyo, anak, hindi ka maaring lumipad, wala kang pakpak. Subalit, maraming tao ang lumilipad na pataas na walang pakpak. Kaya kung bumagsak, lumalaga pa. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sasabihin, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi ko ito dahil sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Ang makagawa ka ng bilang pagkatao na batid mong hindi mo ito kaya't walang makagagawa ng bilang pagkatao sa gayong ginagawa mo, patotoo na ng Ama na siya'y kasama mo. Patotoo ng Ama na sumasayo siya. Patotoo ng Ama na di siya nawawalay. Ano ang mga bagay na nagagawa ng tao na hindi magagawa niya ito kung ganang siya lamang? Ang siya'y humingang mag-isa. Kung hindi siya bibigyan ng hininga. Ang siya ay makadama ng gutom kung patay na siya at di ipadadama ng Ama na nagugutom siya. Kung siya ay tumitibok ang puso pa dahil buhay pa siya, walang makapagpapatibok ng puso ng sinuman maliban siya. Ngunit at pasubali tulad ng mga ninuno nyo, maraming hinanap at marami pang gustong itanong sapagkat di nila nakilala ang nagpakita ng hiwag at himala sa kanila. Ngayon, mga mahal ko, sa palagay nyo kaya kung bilang pagkatao'y may ituturan na ganito?
may ibabaybay idhasaysay sa inyo ng ganito at gayon bilang kayo'y mga tao. Subalit maraming naghahanap pa na hiwaga at himala, maniniwala ako eka kapag ako'y gumaling. Magtitiwala eka ako kapag lahat ng sinabi niya ay naganap na't magaganap pa. At siya unang tao, subalit iba ang ama. Ang wika niya, anak na tapat sa akin kung tunay mo kong kikilanlin. Salita ko'y may buhay at sa iyo'y tutuparin kung tunay mong tatanggapin yung aking katapatan at pagiging makatotohanan. Subalit ilan nga baga ang totoo at tapat na ang puso ay di nagbabago at di nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Ama. Ang bawat may taglay na ganito, mapapakita ng Amang hiwaga at himala niya at siya na rin mismo bilang tao siya ang magsasabing buhay na buhay siya. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay baka gagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Maliwanag ang tinuran. Ang nagtitiwala sa akin, magagawa niya ang ginagawa ko na higit pa rito. Sapagkat ako'y aalis na pupunta sa aking Ama. Subalit, kailanman ay hindi nabatid ito ng taong hindi nakaunawa. Kaya't ang nais ng tao, hayagan munang mangusap, hayagan munang makita ang kanyang kaniig at kausap, samantalang wala siyang kaharap. O tao, tanggapin nyo ang banal na Espiritong gagawa ng hiwaga sa buhay nyo. Kilalanin nyo ang Ama sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Anak. Kumilala kayong matapat at di nag-aalinlangan ang puso nyo sa inyong pagtanggap at patototohanan ng Ama lahat ng hinihiling nyong tapat at marapat na sa inyo'y dapat maganap, di man ngayon, di man mamaya, di man bukas, kung kailangan sa inyo'y tuparin at katapatan nyo'y naroon pa rin, hindi kayo mamamatay. Ito'y inyong makakanta. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalang Hesukristo, daan ng katotohanan, pangakong hindi pababayaan, lahat ng pumilalang tuwiran, at sa may nakatanggap at tumanggap ng ang ganap, sapagkat ang Amay noon, ngayon at kailanman, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Anak, napatotohanang Diyos Amay Espiritu, at ang Espiritu'y katotohanan, at ang katotohanan ay Diyos na ngang totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking mga mahal, ganap niyong pagnilayan, yaong saki sa inyo'y binaybay na tuwiran. Ganang talinong pagkatao'y di masasambityaan, ganang katalinuhang pagkatao'y walang magtuturo kanino man. Ganang Espiritong di nyo nasilayan nakapangusap noon sa ilang, nakapangusap sa dawagan at sa baybayin ng dagat, makapangungusap ngayon at magpakailanman, sapagkat walang kamatayan, buhay ay kaloob kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba ang nagkaroon kayo ng kabag? At ang palagay nyo'y parang di kayo makalit, ang inyong tiyan ay punong-puno. Ito ba'y pinabomba ninyo para lumabas? Subalit, lumabas
nautot kayo o dumighay na wala. Sinong gumawa? Sa makatwid, doon pa lamang pinakikita na ng Ama ang hiwaga niya. Sa tao'y parang palagay niya simple lamang yon, ngunit alam niyo baga, kung hindi yun mawawala at hindi yun lalabas, makamamatay iyon. At siya ang patuto ng Ama na kapag gusto niyang buhayin ng tao, ang lahat ay magagawa niyang pamamaraan sa bubuhayin niya. Buhay ba ang Diyos? At naranasan niyo na ba, isang araw ay nagkaroon kayo ng gulite? Ngunit nagtataka kayo kung paano ito tumubo sa inyong talukap ng mata. At nang ito ba'y pumutok, kayo rin ba ang nagpaputok? Sa makatwid, sa hiwagang simple para sa tao, ngunit sa Ama ay totoong-totoo na nagagawa niya ito. Bakit ang dami pa rin hinahanap ng tao? Bakit hindi pa rin mapagtiwala ang totoo ang Ama? Bakit hindi pa rin matanggap na puso nila'y dapat ay siya? Kaya maraming tao, Diyos ko, puso na may bato. Buhay ba ang Ama? Naranasan nyo na ba na kayo'y dumulog, wala kayong natanggap sa dinulog nyo? Yaon ang patotoo. Kahit lahat ay kaya nyong gawin para sa inyo. Kung may kakayahan kayo, subalit kung di loloobin ng Ama yung hinihiling nyo, hindi niya ibigay, wala kayong magagawa. Sa makatwid, kung inaalam nyo ang katotohanan at ginugusto nyo ang katotohanan, mapapatotohanan ng Ama sa inyo, anak, marapat kang magbata, marapat kang maghintay, marapat kang magsumakit, magsumikap na ako'y kilalanin habang ika'y dinadalisay ko sa pananalig at paniniwala mo. Hanggang sa hindi mo namamalayan kung kailan mo hindi hiniling, doon ko binibigay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Naranasan nyo na ba ang natapilok ang paa mo? At namaga ito. At ngayon ay nagpagamot ka. Ang sinabi sa iyo ay naipitan ng lamad eka. Namaga eka ang ugat. Naku eka, may fracture. At ilang araw mong dinanas ang sakit na ito, napapabuntong hininga ka, ngunit buhay ka pa. Kung magkagayon, doon ay makapagninilay ka, masasabi mong, Diyos ko, sa kabila ng masakit na sinasabi ko, Diyos ko, hindi ko na kaya, Diyos ko, hindi ko na kaya. Bakit nakaya mo pa hanggang gumaling ka? Nagawa mo naman bang pasalamatan ng Diyos mong sabi mo hindi mo na kaya? Yan ang tao. Marami siyang daing, marami siyang hinaing, marami siyang tanong, ngunit di niya nakikita. Ang mga tanong ng Ama sa kanya ay di niya naunawaan. Anak, bakit ganyan ka? Ang dami mo ng biyaya para sa akin, di mo pa rin ako kilala? Anak, bakit ganyan ka? Ang dami mo nang nakamtan, kulang pa rin. At pagkatapos, nagdaramdam ka pa rin, ngayong hindi ko maibigay ang iyong hinihiling. Hanggang kailan ka naman tutugot ng paghingi? Ako naman ang pagbigyan mo. Bago kita pagbigyan, maramdaman ko namang ako ay pinakikinggan mo. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, hanggat hindi nyo nilalasap ang tunay na sarap na dulot ng Ama sa inyong buhay, hindi nyo siya ganang mauunawaan. Yaong sarap na kayo'y nabuhay at binuhay niyang pinahiram. Sapagkat di nyo ito nalalasap at di nyo siya napapasalamatan ng dahil ang inyong tinitingnan at pinagmamasdan ang mga nagaganap sa inyong buhay na hindi ninyo gusto, ngunit ginagawa nyo, kaya naganap ito, hindi kalooban ng Ama para sa inyo. Ano yaon? Ang gumawa ka ng kasalanan mo na ikaw din ang magdusa. Ang pagalitan mong sarili mo at magalit ka sa kapwa mo, ikaw ang nasasaktan. Ang hindi mo gawin ang kalooban ng Ama at sa'yo ang sinusunod mo. Pagkatapos ang Ama, sisisihin mo, bakit ganyan ang buhay ko?
samantalang wala siyang gusto na magkaganyan ng sinumang mga anak niya. O mga mahal, ang aking tinuturan ay pawang nararapat niyong pagbulayan. Subalit sino ang magtatanto't ganap na magninilay? Yaong sa akin ay tumutupad at nagnanasang, ako'y makilala pang ganap, wikat habilin at paalala ng Ama sa inyong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Habang binobomba mo ang tubig na lumalabas sa posong binobomba ng iyong kamay, napupuno mo ang iyong sisidlan. Subalit tugutan mong bombahin yan at sabihin mo, poso, magpalabas ka nga ng tubig. Matitigang ka sa maghapon, hindi mapupuno ang sisidlan mo. Ano baga ang ibig kong ituran? Yaon ng tao. Gusto'y mapuno ng galak, gusto'y mapuno ng liwanag, gusto'y mapuno ng kapayapaan, ayaw namang maghanap ng tunay na marapat. Huwag kayong tumugot sa matapat na pananalig at pananampalataya. Huwag niyong tugutan ang pananalangin at pagdulog sama. Huwag niyong kasawaan ang gumawa ng mabuti pawa mula sa Kanya. At mapupuno rin kayo ng galak, sigla ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, masyahan kayo sa inyong buhay. Ano man ang inyong sinasapit at kinakantan, ito'y inyong pasalamatan. Huwag nyo lamang gagawin. Kayo'y tumalikod sa naglalang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba siya? Kung hindi siya totoo, wala nang totoo. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi totoo, sinong totoong tao? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya mula sa gawa. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos, yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw ng mga hentil upang may balita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang kanilang paa at ang alikabok na naroon ay nangalaglag bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconia. Ang mga lagad naman ng Atike ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Sinugo ka ba ng Ama? Ginampanan mo ba ang marapat sa Kanya? Subalit sa hindi mo namamalayan, may nagagalit sa iyo. Sa hindi mo namamalayan, kinaiinggitan ka.
huwag kang mabahala. Huwag kang matigatig, sapagkat maliwanag ang tinura ng Ama. Mahahayag sa buong daigdig ang aking salita, at ang bawat tumutupad nito, ako ang magpapala. At yaon ang patutuo ng Ama. Walang kumilala sa mga aral niya at nagsabuhay nito na hindi niya kalulugdan na totoo. Kayo, nagmimithi ba kayong mga anak na malugod ang Ama sa inyo? Minimithi niyo bagang kayo'y makadamang ganap sa Kanya? Mithi ninyong isabuhay ang mga salita niya na nagbibigay buhay sigla sa puso niyo upang maramdaman niyong may Diyos na tagapagtanggol kayo at may Diyos na bubuhay na habang nasa lupa kayo ay sandigan niyo at patnubay. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat pinatatapang ka ng Kanyang Espiritu, pinatatatag ka ng Kanyang Espiritu, sinisidlan ka ng talino ng Kanyang Espiritu, binibigyan ka ng pangunawa ng Kanyang Espiritu, binibigyan ka ng sigla at ligaya ng Kanyang Espiritu, binibigyan ka ng tunay na liwanag ng Kanyang Espiritu, anong wala sa iyo, para makibaka at hamunan mo ang kapwa mo, para sa Kanya at para sa kanila. Kaya't, anak ba kayo ng Ama? Totoo ba kayo sa Kanya? Manaling magtiwala kayo, may magagawang higit pa siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mga pinagsalita ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay hinamak dito sa mundo, kinutya ng kapwa-tao, subalit sa kabila ng mga ginawa ng kapwa-tao, Ama pa rin ang naging tanggulan nila. Tao, isa ka ba sa gayong kapwa-tao mo na tinularan ng ninuno mo na nagpakatapat at nagpakatotoo? Patototohanan din sa iyo ng Ama mo. Siya hindi namamatay. Buhay siya sa tuwina, may magagawa siya noon, ngayon at kailanman, hintayin mo ang ganti niya sa mabuting gagawin mo at ginawa mo na. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung minsan, kaya hindi makamta ng tao ang pagiging totoo nang dahil sa pinananaigang kataasan ng sarili. Mas kinahihiya pa nila yung may masabi sa kanila kaysa ang Amang may masabi sa Kanya. Ngunit kay palad ng hindi nalintana ang sasabihin ng kapwa, kundi ang hinanap niya, ang Ama sa buhay niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat sa mabuting ginagawa, tao ang kukutya, subalit ang Ama ang siyang magpapala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wika nga, kung may kapatid kang busabos at kahabag-habag, itinulak mo muna siya at pinagsabihan mo ng hindi maganda. At pagkatapos ay, nang magawa mo ito, medyo naawa ka, sinabi mo'y pasensya ka. Natuwa ba sa'yo ang Ama? At yan ang tao. Kapag sumikal ang pagkatao, ginagawa niyang gusto, ngunit di batid niya napupuot kanyang Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong itulak sa mabuting pananalig at pananampalataya ang kapwa ninyo sa masama ninyong paglalayon. Kundi, kung may nakikita kayong nagpapakabuting kapwa nyo, sa halip na kutsain nyo, damayan nyo at tulungan na makiisa kayo ng malugod ang Ama nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit sa buhay at ugali ng tao,
nang dahil sa inggit at masamang pag-iisip nito, ani na lamang ay siya na lamang ang mabuhay sa mundo, kaya't gagawa ng paraan kung paano niya hamakin at hiwalayan ng kapwa niya tao. Subalit ibang pagkilos ng Ama, kilala niyang totoo, tapat na mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't kung kayo'y nakikita ng Ama, sa puso nyo'y nababasa niya't nadarama, sa isip nyo'y nakikita niya't nababasa niya pa ang katapatan nyo na bawat isa, kayo rin tao mismo ang makakadama kung paano lumingap siya sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat iba yaong nakakamtan mo ang tunay na ligaya sa puso mo kaysa nasyahan ka sa mga bagay lamang at salapi mo. Kaya't kung paano ito'y nadama ng taong totoo, patuloy na aapawi ng Ama ang sigla ng kalooban niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung magkagayon at tapat, totoo siya. Isang halimbawa na yung bukid na yan sa harapan. Sa tuwin ay hinahalimbawa yaan. Nang sunugin ang kanyang mga dayami, nakatalaksan yan. Umaapaw nung dayami pa. Nung naging abunay, karampot na lang nasisilayan. Di baga? Ganyan din ang mga laksang bilang na tao na nabubuhay na parang mga kitikiti sa mundo. Pag sila'y nangamatay na't sinala ng Ama ang mga totoo, kakarampotang makikita sa langit niya na kaharian. Ito. Buhay na buhay ang Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya mapapalad ang mapapabilang, pagharian kayong lubos. Di man ninyo paniwala ng aking tinuran sapagkat walang magpapatuto sa inyo. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ganang pagkatao ay di may luluwal yaon, ganang katao ay di masasambit ito, ganang di nyo na malayan, na wika ko, nasa ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Mahal nga ba tayo ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos, may magagawa siya lagi, di po ba? Paano mo nga namang may paglalaban siya kung hindi mo siya kinikilala at nakilala? Kung hindi mo siya nadarama at kung hindi mo nalalaman ang ginagawa niya sa'yo, ang alam mo lang, yung ikaw ay may ganito, may ganyan. Kaya, kilalanin mo yung ginagawa niya sa'yo at makikilala mo siya Diyos na totoo sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Hanapin mo yung gusto niya, wag lang ang gusto mo. Sundin mo ang kalooban niya, wag lang ang kalooban mo. Tuparin mo ang kagustuhan niya, wag lamang ang gusto mo, ang tinutupad mo. Buhay ba ang Diyos? Makinig ka sa salita niya at sa buhay mo. Wag ang gusto mo, ikaw lang ang pakinggan niya. Sapagkat kung ikaw ikaw lamang, sakit kang anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung alam mong siya'y buhay, alamin mo rin siya'y may magagawa sa iyong buhay. Sapagkat kung hindi naman sa kanya'y wala kang buhay, kaya't alamin mo, may magagawa siya sa iyo habang ika'y nabubuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pabayaan mo lang kahit anong sabihin sa iyo. Kapwa mo tao, hindi kanya bubuhayin at mabubuhay ka ba nila? Ngunit ang Diyos mo, kapag siyang tumakwil at nagalit sa iyo, baka wala ka ng buhay.
ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kahit ano pang sarap ng kinakain nyo, kung di nasasarapan ng loob nyo, may galit at puot pa rin kayo, mararamdaman pa rin yan sa katawan nyo. Bibig lang ang nakalalasap ng sarap, ngunit ang puso nyo'y mapait ang nalalasap. Paano kayong gagalak? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Diyos ba nga siya? Sapagkat totoo siya, yamang pinakikilala ko, naway makilala nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, pagninilay nyo'y gawin, bulayin nyo ang aking niluluwal, tantuin nyo ng inyong kaisipan, upang makamtan sa inyong kalooban, yaong tunay na pandama ng Ama ang magbibigay ng tunay na ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag, ang may pandamay na buhay nga, yaong galak sa puso niya. Tuwiran kong sasambitin, walang nagpahiram ng buhay, maliban ng Diyos Ama na di nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta pagtulog mo, anak? Mahimbing. Ba, di hindi pera nagpapatulog, ano? Sino nagpapatulog? Ang Diyos. Pag binigyan ka ng kapayapaan, makakatulog ka. Pag binigyan ka ng kagalakan, makakatulog ka. Pag binigyan ka ng kaguluhan, di ka matutulog. Anong saysay? Alam kong may magagawa ang Ama. Pakatandaan nyo, habang kinakalaban nyo ang Diyos na di nyo nakikita, na di nyo alam nilalabanan nyo siya, kayo rin ang magdurusa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw
Ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari. Pagbutihin mo anak nang ma-promote ka pa sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat binika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, nagbalik, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Mensahe yan. Anong wika ng Ama? May nawala ba sa inyo? Ngunit di kayo nagreklamo sa Ama? Pinagsumakitan pa rin yung paglingkuran siya, nagpakatapat at nagpakatotoo kayo sa Kanya, at di kayo nagpasubok kailanman. Higit sa nawala nyo, ibabalik niya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kung nagaganap na sa buhay nyo tao, itong mga binibigkas ko't niluluwal ko sa inyo, do'y pasalamatan yung walang maliwang Ama ko na naging Ama nyo dito sa mundo. Patuto lamang ang pinangungusap niya, di pagkatao, espiritong ginamit, kapwa-tao ninyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kailang mahirap sa tao, mayabang, mataas, matarik. Nag-aaral ka, Eka, ganyan Eka ang gagawin mo, ganyan Eka, gano'n. Kahiya-hiya naman Eka, pinag-aral pa kita, ganyan lang gagawin mo, ganyan lang Eka, buhay mo, ganyan. Kataasan yan. Gawin mo kung ano ang nagiging kapalaran mo habang di binibigay ng Diyos mo, huwag kang magpakataas. Hintayin mo kung ano ang kapalaran mong nakatakda sa buhay mo. Kaya sa kakahanap, pagod ang isip, pagod ang loob, patay, namatay, na di nagtagumpay.
Buhay ba nga, ma? Mga mahal, katotohanan ng paghamak sa sarili di dapat, ang paghamak sa kapwa ay kasalanan na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kailangan mo munang danasin. Kumbaga sa gagambay, magsapot ka muna bago ka makabuo ng iyong bahay. Ano baga ang ibig kong ituran? Magpagal ka munang gumawa ng gumawa at nang makita mo ang mainam mong tahanan sa kalooban ng Ama, ikaw rin ang masisiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May tanong po ba kayo? May tatanong ba kayo? Wala kayong tanong sa Diyos? Marami siyang tanong sa inyo. Alamin nyo, magandang umaga po, sa pahapon, mamaya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo siya. Ikaw na anak niyang tapat ding nananalig, nagtitiwala sa Kanya. Pag dumaratal ang lungkot mo, tawagin mo siya, Diyos ko, pasayahin mo ko. Pag dumaratal ang kahinaan ng lobo, Diyos ko, patapangin mo po ako. Pag nanghihina ang katawan mo, Diyos ko, palakasin mo po ako. Pag dumaratal ang nadidimlan ka, Diyos ko, tanglawan mo ako. Pag dumaratal sa iyong nagugulumihanan ka sa marami mong mga dinadalang pagsubok, Diyos ko, payapain mo ako. Puro Diyos ko, pati puso mo'y maging Diyos ay naririto. Huwag sa nguso, di ka pakikinggan nito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Marapat lang, sapagkat ang buhay na kaloob ng Ama'y hindi niya pinalulungkot. Lumulungkot lang ang tao, nasa sa kanya na, hindi sa kalooban ng Ama. Kalooban ni Satanas, nagpatangay ka, kawawa ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang tinira ng Ama'y eto. Pita. Sinusunod mo ba ang pita ng laman mo? Sasabog lamang ang pangarap mo. Binalik ba sa'yo ng Ama'y rebisko? I-revise mo sa isip mo lahat ng ginagawa mo. At pagkatapos ay i-reverse psychology mo naman kung tama at marapat mong gawin ang magpakababa, wag ang pagmamataas, top din mo yaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, kamtinangin nyo ang kalooban. Namnamin mo ang taong nasa sayo, kung ano ang dulot nito. Subalit baka namnamin mo, yaw ngamang sayo'y bubuhay na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Malakas po ang tenga ko. Dinig na dinig ko po ang sinasabi nyo. Hindi yaw nang ibigitura ng Ama. Kung may pandinig ka nga at bingi ka sa katotohanan, wala ka pa rin kakamtan na kaunawaan. Tanggapin mo ang katotohanan, palalayain kang tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Talaga pong tapat siya, buhay, at totoo siya. Kaya, huminga nga po kayo.
Sabi ng tao, talaga naman po kayong humihinga, di po ba? Ay, walang natutunan kahapon. Napakinggan ko yung mensahe. Sabi, huminga nga kayo. Huminga naman. Talaga naman daw po kayong humihinga, pati ako humihinga eh. Wala pang kasunod eh. Huminga nga kayo ng malalim. Yan. Pero yung huminga, talagang humihinga ka. Kapag hindi ka na huminga, patay ka na. Buhay ba ang Diyos? So ngayon, sa paghinga niyo po ba ng malalim ay ano naramdaman? Sige nga, maluwag ba? Nagluwag ba? Nakaluwag ba? Tandaan ninyo, kung nakaluwag, nagluwag, ang nararamdaman nyo, kayo rin ang naginhawaan. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin ng paghinga nyong malalim? Na sinabing, huminga nga kayo ng malalim. Sa paghinga nyo ng malalim, kung ano man ang naririyan sa inyong damdamin, pakawalan nyo na yaan. Huwag nyong itanim, huwag nyong kulungin, sapagkat baka kapag ito'y kinulong, sasabog din yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, magtagumpay na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya po ba kayo? Sumaya na ba kayo? Di ibig sabihin kanina malungkot kayo. Gayon pa man, at malungkot kayo kanina at ngayon masaya na kayo, sino po ang nagpaligaya? Sino ang nagbigay saya? Ang Diyos na di nakikita, ngunit sa salita niya ay kung nakadama, liligaya kayong mga anak niya, pagpalain kayo. Halina po kayo.